Magandang hapon mga kabay. So meron po akong approved repair dito. Job number 39514 letter A. Ang model nito mga kabay, D25811. Ito po yung demolition hammer ng DeWalt 5 kilos. So puro lang po ito tibag mga kabay. So ang papalitan nito mga kabay, ito connecting rod, dalawang o-ring para sa striker tsaka piston, dalawang o-ring sa seal sa spindle, at isang seal sa spindle pa rin. Dito yan nakakabit. Tapos bearing na 6001, bearing 608, tsaka bearing na 6203. Ayan. So yan po yung ikakabit natin dito sa 5 kilos na DeWalt na jackhammer ng DeWalt. So tara mga kabay, samahan nyo ako, ikakabit po natin. So yan mga kabay, nakalas ko na po yung mga screw. So tatanggalin na po natin ito. Ayan, gamit lang kayo ng flat. Tapos syempre dito, long nose ang gagamitin nyo pagtanggal sa wire. Ayan. Tapos dito naman tayo sa ito, kailangan matanggal ito mga kabay. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, sa mga nagtatanong kung anong address dito, dito lang po ako pumapasok ako dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. So sa mga nagtatanong dyan, dito lang po ako sa Santa Cruz. So kung magpapagawa kayo mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So ito mga kabay, baklas na ito. Ayan. Kapag nagpalit ka ng connecting rod nito, baklas lahat. Yan. Wala pong matitira dito. Lahat baklas. So, may nagtanong nung nakaraan, paano daw magtanggal ng cap nito. Ito lang po, sungkitin nyo lang ng flat screw. Ayan. Tapos, circlip remover. Ayan. Kabaliktad. Dapat yung pasara. Pabuka pala. Ayan, ito. Tapos, lalagay nyo lang dyan. Tapos, pipigain nyo lang. Ayan, angat nyo na yung ring. Ayan, pag nakalas nyo na po yung ring, pwede nang hugutin. Pero, alalayan nyo, baka mawala yung bulitas. Meron po kasi yung bulitas na 6. Kailangan wag mawala. Kasi pag nawala yun, bibili kayo mga kabay. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So ito po yung 1, 2, 3, 4, 5. Kulang na isa. Saan napunta? Baka di pa nakalas. Ayun. Yan po yung bulitas nyo na 6. Yan po yung ingatan nyo. Tapos ito ikutin nyo lang. Ayan. Tapos kalas. Ayan. At syempre dahil magpapalit tayo nito. Ayan. Meron din po itong circlip ring, pero ang gagamitin nyo naman yung pabuka na circlip remover. So pipigain nyo lang dito mga kabay. Ayan, angat na po siya. Ayan. So ito, tatanggalin natin to. So yan mga kabay, natanggal ko na po yung screw. So iangat nyo lang yan. Tapos ito, uga-ugain nyo. Ayan, so malinis na ito mga kabay dahil nung inestimate ko to nung nakaraan, nilinis ko na po talaga siya. Tapos aangat nyo na yung spindle, hilain nyo lang. Ayan, tatandaan nyo lang yung mga washer kung paano nakasalansan yan. Ayan, kung paano nakasalansan yan, dapat ganun din po yung pagbabalik. Ayan. Kapag di nyo pa kabisado mga kabay, isa-isahin nyo lang pagkalas para hindi kayo malito. Ayan. So yan, malinis na lahat yan. So ang ikakabit na lang natin dito mga kabay ay yung bearing. Ayan, yung bearing 6001, bearing 608, tsaka yung bearing sa crankshaft. Ayan. Pag tinanggal mo pala ito mga kabay, unahin mong press yung gear. Ayan, pag na-press mo na yung gear, pwede mo nang hilain yung bearing pataas ang kalas pa ganyan. Ngayon, kung may mga puller naman kayo, madali lang magkalas ito. Kung wala naman, pwede mano-mano. Ayan, papakita ko sa inyo.
kung paano kalasin ng mano-mano. Ayan, lalagay nyo dito yung gear, tapos ganyan. Tapos hanap kayo ng matulis. Ayan. Yung hindi masira yung yung spindle. Dahil pag na-deform po, pag nabaluktot yan, wala na, palit ka ng crankshaft. So mas mahal ang mangyari nun kapag yun ang nasira. Mas lalo kang mapamahal. So hanap lang tayo ng pangsundot. So ayan mga kabay, wala akong mahanap na pangsundot dito. Baka ayoko namang ipilit na pukpukin siya. So ipipress ko na lang sa manual press ko. Ayan. So ito pa rin ang gagamitin ko. Ayan, gaganon ko lang siya. Saka ko siya ipipress dito. Pero kung wala talaga kayong pampress, mapipilitan talaga kayo na pukpukin to. Pero syempre, iingatan mo na hindi to babaluktot. Ito, yung pinakadulo. Ayan. So ayan na siya mga kabay. Nakaangat na po siya. So pwede na natin pukpukin to dahil malambot na ito. Hindi na siya ganun katigas. Ayan. So dito mga kabay, meron siya uling ring. Ayan. Meron siyang ring set ulit. Ito po. Yan, ito na naman ang kakalasin mo bago nyo kalasin yung bearing. Yan. Sisikwatin nyo lang ng matulis, tapos ikot-ikot. Pero dahan-dahan yung kamay nyo, baka matusok. Yan, dahil matulis ho yung pinangsungkit natin. Dahil hindi naman po yan aangat pag hindi siya matulis. Ayan. Ngayon, pwede mo nang kalasin yung bearing. Ito, pwede na itong paluin. Ayan, gamit lang kayo ng ganitong tubo. Tapos papaluin nyo rito, dahan-dahan. Yun o, kalas na siya o. Yan, nakalas na. So, ikakabit natin to. Yung bearing. Yan. So, ganun din po yung pagsalpak nyo. Ito, pwede itong pukpukin dahil malambot lang. Yan. Yan. Tapos, balik natin yung kinabit na tinanggal nating ring. Yan. Pwedeng ipupush mo lang ng dalawang hinlalaki nyo. Yan. Pag pumasok na, balik natin ulit to. Yan. Pero ipipress ko to dahil baka masira yung crankshaft. So yan na mga kabay, nakabit ko na po yung bearing sa crankshaft. So okay na tayo dyan. Dito naman tayo sa kanyang yan, kung paano nyo kakalasin yan. Maraming technique yan. Kung meron kayong pangkalas na sinusuksok lang tapos hinihigpitan, makakalas yan. Ito naman may circlip din to. Ayan. Pinipress din to mga kabay. Ayan. Kung wala naman pong pampress, tiyagaan nyo na lang pukpukin. Pero ako ayoko dahil meron naman akong pampress. Ayan. So pwede rin naman siya. Pag tinanggal yung armature, pwedeng pukpukin. Pero hanap kayo ng magandang pangsundot na hindi masisira yung shafting. Ayan. Hindi kayo pwedeng basta-basta lang mag-ano. Ayan, tulad nito. Pwede mong lagyan dyan, tapos saka pukpukin palabas. Ayan. O, diba? Ganun lang pagtanggal ng bearing kung wala kayong pampress. Tapos, baliktarin nyo lang to. Kakalsuhan nyo lang yan dyan. Ingatan nyo na kung halimbawang hindi sira yung seal nyo dito, iingatan nyo hindi tamaan yung seal. Ayan. Pupukpukin ko ngayon ng flat yung bearing. Minsan matigas ito mga kabay.
Ayan. So matigas talaga siya. So, kailangan tiyaga lang. At makakalas din yan mga kabay. Yun, kalas na. Ayan. So ito, dahil hindi ko naman siya, magpapalit din ako ng seal dahil sira ang seal nito. So ito din ang gagamitin ko. Ang pukpok sa seal. Ayan. So yun po yung seal niya mga kabay. So ang problema ko mga kabay, ito na lang. Yung 607. Kung paano kalasin yan. Iinitan lang yan ng heat gun. So ayan mga kabay. I-heat gun lang natin to. Kalang. Ayaw dito sa saksakan. Yan. Iinitin mo lang yan. Pag nainit na yan, itatak-tak mo lang yan. Yan. Iinitin lang yan hanggang sa... So yan mga kabay, medyo mainit lang. Tatak-tak lang po natin. Ayun, no? O, tumalsik na yung bearing. Ayan. Yan. Yan po yung bearing na ininit natin. Ayan. Kalas na. Ayan. So, tiyaga lang talaga. Iinitin mo lang siya. Yung nga lang pagkatapos, mainit talaga ito. So, papalamigin mo muna yan bago mo ikabit. So, ang sunod mga kabay, yung kanyang connecting rod ang ikakabit natin. So, ayan mga kabay, sa pagkabit naman ulit pabalik, lalagay mo lang dyan yung bearing na 608. Sa akin, ipipress ko siya pababa. Pwede nyo rin pukpukin. Kailangan nyo lang ng kahoy, yung hindi siya masira, hindi siya mapitpit. Pwede rin siyang pukpukin. Ganon din po yung pagbalik sa 6001. Ayan. Pipress mo lang yan pababa. Tapos lagay nyo yung lock. Yung ring niya. Ito. Ganyan. So, hindi ko na po ipapakita ito mga kabay. Dahil ipipress ko na siya diretso. So, ayan mga kabay. Nakabit ko na yung 608. So sa paglagay naman ng seal, yung may butas, yun po yung sa loob. Yung walang butas, yun yung sa labas. Ayan. So pag ganun po ang kabit niyan. Ayan po. Pag ganyan po siya. Yung walang butas, yun yung palabas. Yung butas sa loob. So ayan, pag ganyan po siya mga kabay. Ayan. So ito mga kabay, kahit kamayin nyo lang, pwede didiin. Yan, din nyo lang bawat gilid. Kailangan pumantay lang siya dito sa labas. Ayan, pag ano na po ang itsura, yan, pwede na po yan. Ayan. Saka natin ilagay yung bearing na 6001. Ayan. So, pag malambot mga kabay, pwede nyo yung dating bearing, pwede nyo ipangkalso yan. Ayan, tas pupukpukin nyo pababa. Yan, hanggang sa sumagad siya. Yan. Kailangan sumagad. So, ayan. Isagad na natin yung bearing. So, pwede na natin ibalik yung kanyang lock. Sana ba yun? Sana ba yung kanyang lock? Yan. Gamit kayo ng circlip remover. So, hindi pa siya pumasok mga kabay. Ulitin natin. Yan. Tapos, diin nyo lang ng flat screw. So, ayan. Okay na mga kabay. Pwede na natin ibalik yung armature. Yan, dahil yung pa rin ang gagamitin. At syempre, pag ganyan po siya. Yan. Pero sa akin ito, ipipress ko. Ayoko magpukpok nito kasi mahirap eh. Ipipress natin.
So ayan na mga kabay, na-press ko na siya. So nakakabit na, okay na ito, okay na yung crankshaft. So ang hindi pa natin naikabit ay yung kanyang connecting rod. Ayan, so yung connecting rod niya mga kabay, dito po sa loob. Ayan. Kapag nahirapan kayo mga kabay, huwag niyong paghiwalay-hiwalayin yan. Kapag hindi nyo pa kabisado, ayan. Kung paano nyo siya hinugot, kailangan buo pa siya para hindi ka malito. So yung sa harap, ganun din. Ayan. Tatandaan mo lang. Tapos, tataktak natin yung striker at saka piston. Ayan. So ito yung connecting rod mga kabay. Dito natin ikakabit yung connecting rod. Itong hinahawak ko pala ay piston. Ayan, tatanggalin lang natin yung lock. Ayan, ito yung lumang piston niya. Ito na lang natira na durog. So ikakabit na natin yung bago mga kabay. Ayan, hindi naman siya pwedeng magkabaliktad dahil yung sa crankshaft malaki ang butas, yung sa piston maliit. So yung maliit na butas, yun yung ilalagay mo sa piston. Tapos lagay mo yung pin. Tapos yung lock. Ayan, dahan-dahan lang dito sa lock mga kabay dahil plastic lang ho ito na malambot. Ayan, so yan na po yung itsura niya. Tapos kabit natin yung bagong o-ring. Ayan, so ito yung bagong o-ring mga kabay. Nakabit natin. So ayan, okay na yung connecting rod natin. Bago na yung o-ring tsaka connecting rod. So sa striker naman tayo, ayan. So sundutin mo lang ng matulis yung lumang o-ring. Tapos kakabit yung bago. Yan, okay na rin sa striker. So ano pa? So ito yung dalawa. Itong dalawa mga kabay, dito po yan nakakabit. Yan. Uhugutin yung dalawang o-ring na luma. Ayan, yung putol. Yan. At ibabalik nyo yung dalawa. Yan, ganyan lang po yan. Kakamayin nyo lang dahil malambot lang naman siya. Kailangan nyo lang siyang ipantay na hindi siya tabingi para hindi siya maipit pagpasok ng spindle. Ayan. Ganun po ang itsura niyan sa loob. Ayan. Tapos pagpasok niyan, huwag nyong kalimutan tong malaking o-ring. Diyan po yan sa cup niya. Tapos pag ganun ang pasok. Yan. So okay na yan. Ganun ang forma. Tapos ang sunod yung kanyang piston tsaka connecting rod. Pero bago yan, kailangan mo muna lagyan ng grasa. Ito, sa loob. Ganyan kadaming grasa lang. Lagay mo sa loob. Yan, bago mo ipasok yung striker. Ito po yung striker mga kabay. Yun po yung tumatama sa bala kapag umaandar. Ayan. So ang forma niyan mga kabay, nakausli. Yun po yung palabas sa spindle. Pag ganyan. So ganun po yung kabit niyan. Yan. Yung makinis na flat lang, yun yung magtatagpo sa piston. Ayan. Yan. Tapos pag nalagyan nyo na, lagyan nyo ulit ng grasa. Ayan. Bago nyo ipasok yung piston. Ito po. Yan. Yan. So wag nyong i-diin lahat. Kailangang may matira siyang ganyan. Para pagpasok nyo mamaya doon, di kayo mahirapan magpasok sa striker. Yan. So okay na yan. So ang pormahan pala niyan mga kabay, nakaganyan po yan. Yan. Ganun po ang pormahan yan. So pag umiikot to, hihilain yung, pag umiikot ito, hihilain niya yung piston. Yan. Yan po yung pormahan yan. Pero dito po yan. So ayan ang mauuna kung paano nyo tinanggal. Ayan. Ang pormahan yan pag ganyan, mauuna yung bakal. Ayan. Siyempre ipatayo mo siya. Ayan. Ganun po yung forma niya sa loob. Sunod, itong plastic. Kita nyo yung ngipin na yun mga kabay. Yun po yung
kakagat doon sa ngipin sa naunang bakal na sleeve. Ayan. Tapos, ito, pag ganyan yan mga kabay. Ayan. So, pwede mo na ito ilagay. Grasa muna pala. Hindi ko na makalimutan. Kahit naman konting grasa lang dahil maglalagay din tayo ng langis nito mga kabay. Konting grasa lang. Ayan. Diyan lang. Ayos na yan. Tapos, papasok siyang pag ganyan. Yan. Tapos iikot-ikutin mo lang yan. Ayan. Pag yan lumapat na, pwede nyo nang idiin itong kanyang lock. Yan. Tapos pupukin nyo ng martilyo. Yan. Pero tamang-tama lang ha. Saka nyo ilagay yung lock. Yan. Dito naman yan. Gagamit kayo ng yung nakabuka na circlip remover. Yan. Tapos itutulak nyo siya ng flat screw. Hindi kaya sa maliit, kailangan malaki. Yan, kailangan tumunog. Tapos pag nalapat na siya, lapat na, okay na yan. So yan na po yung pormahan niya. So ngayon, dito tayo sa kung paano ikabit yung crankshaft. So ayan, kung makikita nyo mga kabay, wala. Ayan po yung dulo ng connecting rod. Ayaw lumabas ah. Nahihiya yung connecting rod. Yan, yun yung dulo ng connecting rod. Doon po natin yan isusuksok yung crankshaft. Ayan. Kailangan nasa gitna. Ayan. Ayan. Kung nahihirapan kayo, lagyan nyo ng screw dyan bago nyo idiin ito. Ayan. Para hindi siya tawag nito, hindi siya lumihis. Ayan. I-guide nyo lang sa screw. Ayan. Saka nyo idiin yung crankshaft. Pag okay na, ikutin nyo yung crankshaft. Ayan. So yun na po yung tsura ng crankshaft sa loob. Ayan. O, di ba? Yan. Nakapasok na siya. Yan. So ang sunod natin ikabit mga kabay yung kanyang armature. Pero bago yan, syempre, grasa ulit dito sa gear. Yan. Lagyan nyo ng grasa dyan. Yan. Pagkatapos, kabit natin yung armature. Yan. So, idiin nyo lang mga kabay. Kapag lumapat na siya, pwede nyo siyang paluin ng martilyo. Pero dahan-dahan lang. So, ayan. Kung lapat na siya mga kabay, pwede nyo na ilagay yung screw na 4. 4 na screw. Ayan. At syempre, hihigpitan natin. Tapos, yung baffle niya, wag niyong kalimutan. Ayan. 4 na screw ulit yan. Importante po ito mga kabay, yung baffle. Dahil hindi po niya mailabas ng mabilisan yung init pag wala ito. Ayan. So, ayos na. So, kailangan natin lagyan ng langis. So, dito na kayo maglagay ng langis. Ayan.
kukunin ko lang yung langis mga kabay. So ito pala yung gamit ko na langis mga kabay, yung pang engine, yung pang motor, yung pang tawag nito, yung pang change oil. Ayan. So pwede rin naman use oil, pero kailangan siguraduhin nyo na malinis pa. Wala siyang mga buhangin-buhangin. Salain nyo yung use oil, pwede rin. Kasi minsan pag hindi ako nakabiling ganito, tinamad ako bumili sa labas. So ang gagamitin ko yung use oil, pero sinasala ko siya ng tila mga kabay para wala siyang wala siyang mga tawag ba nun, buhangin-buhangin. Ayan. So ayan, tapos na. So ilalagay na natin yung field coil. Ayan, unahin natin dito. Ayan. Tapos hihigpitan natin. Ayan. Tapos ang sunod yung takip. Ayan. Ito. Ayan. Tapos lagyan natin ng grasa ito para paglagay natin sa bearing na abulitas, hindi siya malalaglag. Yan. Lagyan nyo ng grasa yung 6 na butas. Ayan. Yung 6 na butas. Tapos saka nyo ibalik yung 6 na bulitas. 1, 2, 3, 4, 5, sani isa. Kung nawala pa, yun, 6. Yan. Tapos lagay nyo yung spring. Yan. At yung puller nya. Yan. Tapos yung ring na tinanggal natin kanina. Yan. Gamit ka lang ng flat screw. Yung malaking flat screw. Yan. Ayos na. At syempre, huwag kalimutan yung cap ilagay. Yung cap, dinidiin lang yan sa kamay. Ayan. So, yan na yung forma niya. Ayan. Lagay natin yung handle. At baka makalimutan. Ayan. Tapos, syempre, yung switch handle naman ang kasunod. So, yan mga kabay. Lalagyan na natin yung switch handle. Tapos, yung wiring niya. Ayan. Basta kung paano nyo kinalas kanina, kung paano nyo kinalas, ganun din po yung pagbalik nyo. Ayan. Isa-isahin nyo lang yung wiring para hindi kayo malito. Sa mga hindi pa kabisado. Pero dun sa mga kabisado, alam na nila yan. Kaya kahit pag hiwalay-hiwalayin pa nila yung wire, alam nila kung saan ibalik. Ayan. Pero kung hindi nyo pa kabisado, isa-isahin nyo lang para hindi kayo malito. Yan. So i-screw lang natin to mga kabay. So ayan mga kabay, natapos na. So bago natin takpan yung pinaka carbon nya, titesting muna natin kung gumagana. So ayan, tatakpan na natin. Dahil gumana na po siya. So ang sunod natin i-testing naman mga kabay yung hammer niya kung meron. So ayan mga kabay, kinabitan ko na siya ng bala. So i-testing na po natin ngayon. So ayan, okay na mga kabay. Maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. So ulitin ko lang, 4 na o-ring ang pinalitan. Ayan. Bearing 608, bearing 6001, bearing 6203 at isang seal. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at pa-like and share na rin po. At syempre po, baka naman pwede makahingi sa inyo isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat, bye bye.